Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang dumating si Taz sa kanyang unit, nadatnan niya si Odie sa kusina na abala sa paghugas ng mga bote ng gatas ng kambal. Nakahinga siya nang maluwag nang makita itong balot sa pajama na may mga disenyong iba't ibang uri ng tuta. Nakatali sa magulong buwan ang buhok nito, ngunit nananatili pa rin ang likas nitong ganda. Magandang gabi, bati ni Taz kay Odie. Lumingon si Odie at ngumiti. Magandang gabi rin. Medyo huli ka nang dumating ah. May kasama ka bang babae? Bahagyang tumabingi ang ngiti ni Taz. Napatawa si Odie at iwinasiwas ang kamay. Naku, huwag kang mag-alala. Nagbibiro lang ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Nakahinga ng maluwag si Taz. Talagang hindi niya matakasan ang reputasyon niyang babaero. Ako na ang bahala dyan. Magpahinga ka na. Madaling araw na, naghugas ka pa. Salamat sa alok pero ayos na ako. Tapos na rin naman. Naubos kasi ang mga bote ng kambal sa lakas nilang dumede, kaya hinugasan ko na. Sigurado akong mamaya ay hahanap na naman sila ng gatas. Napansin ko nga ring malakas silang dumede, natatawang sang-ayon ni Taz. Siya na ang nagbuhat ng basket na puno ng malilinis na bote at sinamahan si Odie pabalik sa silid. Inilapag niya iyon sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Mahimbing na natutulog sina Tom at Jerry sa kama. Nakapagitna ang kambal sa dalawang malalaking unan. Napangiti si Taz nang makitang magkayakap ang magkapatid. Napakaganda nilang pagmasdan, komento niya, saka umupo sa sopa sa tabi ng bintana. Tinapik niya ang puwang sa kanyang tabi. Halika, maupo ka rito. Sumunod si Odie. Pagkatapos ay nag-cross ng mga braso at napailing habang nakangiti. Mukha lang silang kaaya-aya kapag tulog. Pero kapag gising na at nagkakakulitan, nako. Napakasakit sa katawan. Lalo na at parehong lalaki. Nakaramdam ng kaunting konsensya si Taz. Dahil sa pag-iwas niya kay Odie, nagpalipas siya ng oras sa labas upang maglibang. Naiwan tuloy sa dalaga ang buong responsibilidad sa pag-aalaga sa kambal. Pasensya ka na, Odie. Hindi kita natulungan sa pag-aalaga sa kambal ngayon. Pabirong binangga siya ni Odie sa balikat. Ay, wala iyon. Napakalaki na nga nang naitutulong mo sa amin. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga obligasyon na tulungan akong alagaan ang mga pamangkin ko. Ngunit nais ko, paliwanag ni Taz. Binigyan siya ni Odie ng nagtatakang tingin, kaya agad siyang nagdagdag ng paliwanag. Ang ibig kong sabihin, napalapit na rin naman sa akin ang kambal. Ngumiti si Odie ng maihalong panunukso. Talaga? Mukhang nais mo nang magkaroon ng sarili mong pamilya. Umupo si Taz ng komportable, isinampay ang isang braso sa likod ng sopa. Hindi niya napigilang mapangiti, lalo na at ang babaeng nais niyang makasama sa pagbuo ng pamilya ang siya mismong nagtatanong nito. Bakit naman hindi? Nasa tamang edad na ako. Matatag naman ang aking kabuhayan. At matapos kong makilala sina Tom at Jerry, napagtanto kong hindi pala ganoon kahirap ang magising sa malakas na iyak ng isang bata. Napabuntong hininga si Odie. Hindi madali ang maging magulang. Nakita ko si Gardo at Snooki na talagang nahirapan noong kapapanganak ko lamang sa kambal. Ngunit natuto rin sila habang tumatagal. At ngayon, masasabi kong mahusay silang mga magulang. Sa araw na ito nga lamang, mahigit 20 beses na akong tinawagan ni Snooki upang kumustahin ang kambal. Sandaling natahimik si Odie at tila napalayo ang tingin. Hindi naman mahirap mahalin ang kambal. Kahit siguro ako ang kanilang magulang, hindi ako mapapanatag kung mawawala sila sa aking tabi ng matagal. Muli siyang napatingin sa malayo. Halos lahat ng mga kaibigan ko ay mayroon ng mga anak. Mas naging seryoso na sila sa buhay. Marahil ay bunga iyon ng pagiging magulang nila. Gusto ko ring maranasan na may tumatawag sa akin na mommy. Handa ka na ba? Maingat na tanong ni Taz. Alam niyang ang tunay na kahulugan ng kanyang tanong ay kung handa na ba si Odie na muling magmahal.
Sa totoo lamang, tila nasa lalamunan ang kanyang puso habang hinihintay ang sagot nito. Hindi pa ako handa, sagot ni Odi. Kahit may makabagong teknolohiya na upang magkaanak ang isang babae nang walang asawa, hindi ko pa rin kayang akuin ang ganoong kabigat na responsibilidad. Inaasahan na ni Taz ang sagot na iyon, ngunit hindi pa rin niya naiwasang makaramdam ng lungkot. Sa paraan ng pagsasalita ni Odi, para bang isang napakalayong pangarap na lamang para rito ang magkaroon ng sariling pamilya. Parang suntok sa buwan ang umasa siya. Ikaw naman, Taz? Tanong ni Odi na puno ng kuryosidad. Gusto mo na bang magkaroon ng pamilya? Umisi si Taz at umiling. Kahit paano ay nagawa pa rin niyang itago ang sakit. Kahit gusto ko man, hindi pa maaari. Bakit naman? Dahil hindi pa raw handa ang babaeng nais kong maging ina ng aking mga magiging anak, sagot niya ng seryoso, bagamat tinakpan niya ito ng mahinang pagtawa. Pagkatapos ay tumayo siya at nag-inat upang maiwasan ang tingin ni Odi. Ayos na. Magpahinga ka na, Odi. Magandang gabi. Nasa bulwagan ng isang hotel si Taz, habang naghihintay sa pagsisimula ng pagpupulong sa mga mamamahayag para sa bagong pelikulang ilalabas ng Devlin Films sa buwang iyon. Nakipagkwentuhan na siya sa ilang reporter at mga artistang dumalo sa pagtitipon. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang pagdating ng pangunahing mga bituin ng pelikula. Magandang araw, bati ni Taz kay Oreo na nakaupo sa tabi niya, ang direktor ng pelikula. Ngunit gaya ng nakasanayan, tila labis itong nababagot at abala lamang sa paglalaro sa tablet nito. Huwag mo namang ipahalata na halos mamatay ka na sa inip, biro ni Taz. Siguro dapat pagbantaan mo ang mga artista mo na sa bawat minutong mahuli sila ay mababawasan ng 1,000 piso ang bayad sa kanila. Tingnan natin kung hindi sila dumating ng maaga. Napaka hindi profesional, inis na sabi ni Oreo. Tinapik siya ni Taz sa balikat. Mag-relax ka. Parating na rin sila. Talagang isa na sa mga problema ni Taz ang pag-ugali ng ilang artista ng Devlin Films. Marahil ay panahon na upang ayusin niya ang kanilang asal. Kung hindi lamang sila mahusay umarte, matagal na sana siyang nawala ng pasensya sa kanila. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Napangiti siya nang makita ang pangalan ni Odi sa screen. Hindi na niya pinansin ang makahulugang tingin ni Oreo at agad niyang sinagot ang tawag. Magandang araw, bati niya. Toto. Toto. Lalong lumawak ang kanyang ngiti nang marinig ang tinig ni Jerry. Jerry, sagot niya. Taz. Taz. Sigaw naman ni Tom. Mahinang natawa si Taz. Talagang napakaaliw ng mga batang ito. Kumusta kayo? May gusto ba kayo? Pizza. Pizza. Sigaw ni Jerry. Manok. Pritong manok. Sigaw naman ni Tom. Sa likuran ay narinig niya ang mahinang tawa ni Odi, dahilan upang lalo siyang mapangiti. Sige, naiintindihan ko na. Pizza para kay Jerry at pritong manok para kay Tom. Mga bata, tanungin ninyo ang inyong tadi kung ano ang gusto niyang kainin. Teddy. Pagkain. Sigaw ni Jerry. Teddy. Mas maraming manok. Dagdag ni Tom. Narinig ko iyon, Tom, natatawang sabi ni Taz. Bibigyan kita ng maraming manok, ngunit itanong mo muna kung ano ang gusto ng tadi ninyo. Teddy, tawag ni Tom. Sabihin ninyo kay Toto na gusto ko ng lasagna para sa hapunan, narinig niyang bulong ni Odi. Toto. Sagna. Sabay na sigaw ng kambal. Hindi na napigilan ni Taz ang tumawa ng malakas. Sige, uuwi na ako kaagad. Kung may trabaho ka pa, huwag kang magmadaling umuwi, sabi ni Odi. Napatawag lang ako dahil napakakulit ng kambal. Paulit-ulit nilang tinatawag ang Toto. Mukhang nami-miss ka na nila. Pasensya ka na kung nakaistorbo kami. Wala naman kaming ginagawa ngayon pagsisinungaling ni Taz. Nagkunwaring umubo si Oreo. Wala raw. Siniko siya ni Taz at lumayo ng kaunti. May iba ka pa bang gustong ipabili bukod sa lasagna? Beer sana. Parang gusto kong uminom mamaya. Napansin ko ring wala ka ng beer sa refrigerator. Sige, ano pa? Kung maaari, dumaan ka sa butika para bumili ng diaper. Halos ubos na kasi ang mga pabaon ni Gardo. Hindi ako makalabas dahil kasama ko ang kambal. Walang problema.
Diaper lang ba? May gatas pa ba sila? 2 timpla na lang yata. Hindi kasi kumain ng kanin si Tom ngayon. Napakunot ang noo ni Taz. Bakit hindi siya kumain? Baka kailangan na nating ipatingin sa doktor bukas. Nagngingipin lang siguro. Huwag kang mag-alala, natatawang sagot ni Odie. Laruan. Sigaw ni Jerry. Robot. Walang robot para sa mga batang makukulit, saway ni Odie. Umiti lamang si Taz. Bukas pa naman bukas ang mga tindahan sa mall. Sige, kung may maisip ka pa, mag-text ka lang. Salamat, Taz. Babayaran kita pag uwi mo. Hindi nagustuhan ni Taz ang ideyang iyon, ngunit alam niyang ipaglalaban iyon ni Odie. Pauwi ka na ba? Tanong ni Odie. Oo, bakit? Magluluto kasi ako ng hapunan. Makakasabay ka ba sa amin? Oo naman, mabilis niyang sagot. Mga bata, magpaalam na kayo kay Toto. Paalam. Toto. Paalam. Napangiti si Taz. Paalam. Pagkatapos ng tawag, napansin niyang tahimik ang paligid. Nang lumingon siya, nakita niyang nakatingin sa kanya ang mga reporter at kakilala niya, pawang nakangiti. Ginoong Forto, may lihim ka bang anak? Tukso ng isang reporter. Sunod-sunod ang tanong ng iba. Maganda ang pakiramdam ni Taz, kaya tinawanan lamang niya ang mga ito. Mabuti na lamang at dumating na ang mga pangunahing artista ng pelikula. Iyan na sila, sabi niya habang itinuturo ang mga ito. Habang abala ang mga reporter, tahimik siyang umalis. Bigla kang naging pamilyadong tao. Tukso ni Oreo. Umisi si Taz at itinaas ang kamay. Kailangan ko nang umalis. May mga kailangan pa akong bilhin. Sa susunod na kabanata, mas makikita ang unti-unting paglalapit ng damdamin ni Taz at Odie habang patuloy silang nagsasama sa iisang tahanan. Ngunit maaaring magkaroon ng bagong pagsubok kapag may dumating na taong mula sa nakaraan ni Odie o ni Taz na magpapagulo sa tahimik nilang samahan. Kaya abangan natin